Isipin mo ito. Pumasok ka sa gasolinahan, dala ang huling pera ng pamilya, pumila ka ng ilang araw, natulog sa sasakyan, naligo gamit ang imagination. Tapos pagdating mo sa pump, sasabihin sa'yo, "Nako sorry bossing, simot na ang gasolina." Ito ang Burundi, isang maliit at landlocked na bansa sa Africa, kung saan ang gasolina ay parang ginto, ang kuryente ay parang multo, at ang internet signal parang nung kayo pa ng ex mo. Mahal na mahal mo, pero madaling araw lang magparamdam. Pero paano umabot sa ganito ang isang buong bansa? Nako bossing, ang kwentong ito ay may kahirapan, black market, brownout, political repression, at isang napakadilim na kasaysayang hanggang ngayon ay sinusubukang takasan ng Burundi. Sa Burundi, ang opisyal na presyo ng 1 litro ng gasolina ngayon ay nasa humigit kumulang 4,000 Burundian francs o nasa 82 pesos kada litro. Pero hindi lang yung presyo ang malaking problema. Ang gasolina mismo madalas wala. Dahil sa matinding kakulangan, ang gasolina sa black market ay naitalang umaabot mula 370 pesos hanggang 820 pesos bawat litro. Hanggang 10 beses ng official price ang patong. Ganon katindi. At sa bansang halos 63% ng populasyon ay kumikita lamang ng $2 o 130 pesos kada araw, brutal ang presyong yan. Makikita sa mga kalsada ang mahabang pila ng kotse, taxi, motorsiklo at bus. May mga driver na naghihintay ng ilang araw. Ang iba umaabot pa ng 2 hanggang 3 linggo. At pagkatapos ng ilang linggong paghihintay, posible pa rin wala silang makuha. Dahil walang malaking sariling oil production ang Burundi. Umaasa ito sa imported petroleum products. Pero kapos ang bansa sa US dollars na kailangan pambayad sa international suppliers. Malaki rin ang agwat ng official exchange rate at black market rate. Kaya naman ang mga legal importers hirap makakuha ng dolyar. Walang dolyar, walang import. Walang import, walang gasolina. At walang gasolina, buong ekonomiya ang bagsak. Ang geopolitical tension sa Middle East ay nakapagpapalala sa presyo at shipping cost. Pero wag nating isisi lahat doon. Bago pa ang mga bagong international conflict, ilang taon nang sablay ang foreign exchange system at fuel distribution ng Burundi. Ibig sabihin, hindi global crisis ang gumagawa ng butas. Pinalaki lang nito ang butas na matagal nang ayaw kumpunuhin. Kapag nawala ang gasolina sa official stations, napupunta ito sa black market. May mga trader na bumibili, nagtatago ng supply at naghihintay hanggang maging desperado ang mga driver. Pagkatapos, yun na, presyong pang-kidney. At kapag tumaas ang gasolina, syempre, tumataas ang pamasahe at bilihin. Sa ilang ruta ang official fare na 340 pesos ay naiulat na naging doble hanggang triple ang presyo. Kaya naman libo-libong manggagawa ang napipilitang maglakad ng malayo, tumawid sa ilog at umakyat sa burol para lamang makapasok sa trabaho. Pati mga estudyante apektado. May mga hindi nakabalik sa boarding school dahil huminto o nagwelga ang transport operators. Ang mga gulay, prutas, gatas at iba pang produkto naman ay nahihirapang makarating mula probinsya patungong lungsod. May ilan pa umanong bumibili o nagtatago ng tickets at ibinebenta ulit ng mas mahal. Noong 2025, mahigit 200 katao ang inaresto, kabilang ang ticket brokers at mga driver na nagwelga dahil nalulugi raw sila sa official fares. Kailangang managot ang mga mapagsamantala, pero hindi maayos ng mass arrest ang kakulangan ng gasolina. Kahit ikulong mo ang 200 middleman, kung walang fuel bukas, may papalit na naman sa makalawa. Kapag bulok ang ugat,
hindi sapat na pitasin ang dahon. At eto pa, para bang hindi pa sapat ang fuel crisis, may isa pang bangungot ang Burundi: kuryente. Tinatayang nasa 12% lamang ng populasyon ang may electricity access, at kahit konektado ka, hindi ibig sabihin na maasahan ang supply. May linya ka nga, wala naman dumadaloy. Maraming problema ang energy system, lumang transmission equipment, kulang na infrastructure, mahinang utility finances, mahal na connection fees, at pag-asa sa hydropower na naapektuhan ng pagbabago ng ulan. May mga bagong power project at bagong generation capacity, kaya hindi totoo na walang improvement, pero napakalayo pa ng hahabulin. Parang bumili ka ng bagong extension cord habang wala pang poste ang buong barangay. May mga naitalang malawakang blackout na tumagal ng ilang araw. Sa ilang lugar lampas 2 araw na walang supply. Kapag nangyari ito sa ibang bansa, generator ang backup. Pero sa Burundi, generator ang susunod na problema. Mahal at kulang ang gasolina at diesel. Ang negosyong kikita sana ng 20,000 pesos, maaaring gumastos ng 30,000 pesos para lang mapandar ang generator. Congratulations! Hindi ka na entrepreneur. Donor ka na ng sarili mong negosyo. Barbero, welder, tailor, printing shop, lahat tigil. Ang trabaho matatapos sana sa isang araw, umaabot ng ilang araw. May mga milk vendor na nasisiraan ng paninda dahil walang refrigeration. Hindi lang gatas ang napapanis, pati puhunan, pangkain at pang-tuition ng anak, damay. Sa mga ospital, naku po, mas delikado. Baka yung may pag-asa pang mabuhay, mas gusto na lang matuluyan. At kapag walang kuryente at diesel, damay ang telecom towers. Kaya mabagal na nga ang internet, bigla pang namamatay ang signal. May isa pang krisis ang Burundi. Sobrang bilis ng paglaki ng populasyon. Sa land area na 25,680 square kilometers, tinatayang lalampas sa 14.7 milyon ang populasyon nito sa kalagitnaan ng 2026. Isa ito sa pinakasiksik na bansa sa Afrika, at habang dumarami ang tao, hindi naman lumalaki ang lupa. Malaking bahagi ng populasyon ang umaasa sa agrikultura, pero karamihan ng sakahan ay nasa lugar na laging inuulan, mas matatarik na burol at madaling tamaan ng erosion. Ang lupa ng lolo sa tuhod ay hahatiin sa mga anak, hahatiin ulit sa mga apo at hahatiin na naman sa susunod na henerasyon. Hanggang sa ang dating malaking sakahan ay naging kapirasong lupang hindi na kayang bumuhay ng pamilya. Yan ang brutal na realidad ng Burundi. Kapag walang gasolina, naglalakad ang mahirap. Kapag walang kuryente, nalulugi ang maliliit na negosyo. Kapag walang internet, napuputol ang boses ng mamamayan. Kapag walang trabaho, napipilitang manamantala sa kapwa ang mga mahirap sa kapwa mahihirap. At kapag ginamit ng makapangyarihan ang pananakot at galit, ordinaryong pamilya na naman ang nagbabayad. Sa Burundi, ang pinakamahal na bagay ay hindi gasolina, hindi rin kuryente. Ang pinakamahal at pinakamatagal nang hinihintay ay isang sistemang tunay na gumagawa para sa lahat. Dahil ang tunay na trahedya ay hindi lang kapag walang laman ng tangke. Ang tunay na trahedya ay kapag pati pag-asa ng isang bansa matagal nang nakapila, pero hanggang ngayon hindi pa rin kinakargahan. Kung nagustuhan nyo ang dokumentary na ito, i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe sa Tito Jones TV. Dahil dito, bossing, walang paligoy-ligoy. Shout out Marieta Mendoza na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Norelyn Nitalia from Iloilo na nasa UAE. Joylyn Mandawe na nasa Kuwait. Alma na nasa Abu Dhabi, UAE. Del Labao Erenyo. Nino Lagahi from Negros Occidental.
kina Lovely Wenceslao at sa kanyang asawa at anak, Ramon Abadillo ng Santa Rosa, Laguna, Prince Louie Roblax from Sipocot, Camsur, at sa new subscriber natin na si Corolan TV. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.